stroke is heart attack is heart. Ang is brain. Wala ng oxygen umabot doon sa brain. Sa brain niya. Nagbabasa ko niya ganyan mga heart attack. What's the difference between heart attack and stroke? So pag heart attack po bayan, naklag yung arteries natin, hindi nakapasok yung dugo doon sa heart. Kaya heart attack. Ang stroke, naklag yung ang daluyan ng dugo papunta sa brain, kaya na-deprive ng oxygen ang brain. And remember with the brain, pag na-deprive yung oxygen, brain cells natin, hindi siya nagre-regrow. Hindi tulad ng sugat, nagre-regrow yung cells. Kaya naghihilom yung sugat. Pero pag na-deprive ng oxygen ang brain cells, hindi na siya mag-regenerate. Kaya dead ball. So, madaling makalimot huminga ng mga cocaine users. So, malamang isang gabi, maglalagay na si Lisa ng cotton balls dito sa ilong ni Bangag. Atikir, simple ang upo. Inday Sara. Kasi hindi pa naman siya na-impeach. Di ba? So, hindi pa na-convicted. Rather, in-impeach na siya ng House. Hindi pa naman siya na-convicted. So, pag nangyari yun, at talagyan ng cotton balls ang ilong ni Bangag, goodbye na. At kung panilisa Marcos, pwede mo pang lagyan ng piso ang dalawang mata. Meron yang boreal custom na lalagyan sa Sparta o sa Greece. Di ba? Ilalagyan rin lang ng coin yung mata ng patay dito. Ayokong coin ang ilagay sa kanya. Lagyan ko ng pulburon. Parang sa kalaman na, di ba? Nilalagyan nila. Kasi, di ba, sa kanilang paniniwala, pupunta sa underworld. Sa underworld, bago sila pupunta, may boat doon. Kasi kailangan tumawid sa river. At yung coin, yun yung pamasahin nila doon kay kamatayan para makatawid sila doon sa kabilang side. Sa Greece yan, sa Sparta, sa kanilang culture. Now, kung si Inday Sara na ang upo, hihilingin natin kay Inday Sara na kung ako kay Inday Sara, kung ikaw na maging presidente, and I pray it will happen soon, i-reset natin yung gobyerno, baguhin natin yung gobyerno natin, linisin natin once and for all. Abolisin natin yung Congress at saka Senate, yung lower and upper, no? Sisimulan natin yung pumili. Tanggalin natin lahat ng mga empleyado yan maliban sa rank and file. Kasi yung rank and file, wala namang kinalaman yan sa dayan. Yung mga direktor, yun. Yung mga tanggalin mo yan. Kung ako, i-abolish mo yung commission o election. At gumawa tayo ng panibagong commission on elections. On elections. Attorney Glenn, so ngayon, nakita ng mga military, no, ng men and women uniform na malakas pa rin yung mga Duterte. Sa tingin mo ba, hindi ito magiging parang turning point sa mga military na mag-change of hearts sa suporta nila kay Inday Sara? Kasi matatakot na sila eh. Dahil yung Bangag, wala nang spark eh. Nakita nyo sa election, wala naman spark. Hindi kaya magkakaroon, nakamute. Akala ko nakamute ka. Hindi kaya magkakaroon ng parang magpag-isip-isip yung mga military. Teka muna. Ang Duterte ay talagang napakalakas. Baka pupulutin kami nito sa kangkungan. Alam mo, kung hindi lang dinaya nila yung eleksyon na to, lagapak si Marcos. Kitang-kita ng buong Pilipinas na wala na siyang political power. Yes. Kaya saved him the day to day. Kasi kung marami silang kandidato, If I remember, they have a combined 19,000 candidates. Ang PDP only 700, 800 candidates all across the country. Pero kung hindi dinaya yan, malamang nanalo yan karamihan. Sampal yan kay Marcos. And it shows the disgust of the people sa kanya. Ayaw na ng tao sa kanya. Kung hindi lang sa daya ni George Garcia, lagapak si Marcos ngayon. Kitang-kita niya, wala na siyang political power. Ako ang nakikita. Yeah, go ahead, Attorney Glenn. I'm just so excited, no, Attorney Glenn. Sorry for interrupting you.
Pero I'm so excited na baka sa mga susunod na araw, itong mga military na ito, itong mga men in uniform na ngayon ay nagkikiss ass at nagipagsabuatan sa pagkidnap ni Pangulong Duterte. Alam naman natin yan, yung mga personalities na yan. Baka makita na lang natin, maybe next month or anytime, babaliktad na at baka iwanan na si Bangag. Kasi nakikita nila yung talagang yung power ng mga Duterte pa rin sa taong bayan. Matakot sila, tama ba ako? Na pwede silang matakot na the moment na mag-change ng government, yari sila, di ba? Ganun naman ang politika eh. Actually, Ate Claire, kanina nabasa ko yung report ng Nikkei sa Japan. Okay, ano daw? Observation nila is the elections went for the Dutertes. That's my observation. That's our observation, right? Even if may daya na yan, may partida na yan, may daya na yan. But according to Japanese observers in Nikkei na newspaper, Nikkei Shimbun yata yun, this election is panalo ang mga Duterte dito. Yes. Baka magkaroon na nga. Kaya nga siguro nanawagan si Inday na parang we have to build a strong opposition, a strong alliance. Napakaganda nung sinabi niya. Ang healing ko lang talaga kay Inday Sara, don't let that golden opportunity slip away. Kailangan talaga natin linisin system natin. Mahawa ka sa mga kababayan mo. Inday, if I have this, if this will reach you, ako mo hangyo ko ni mo mangilyo po ko ni mo hangyo para sa katawhang Pilipinhon, nagigugma sa imong amahan. Nagantos in taon imong amahan, tungod sa pagigugma kanamong mga Pilipino. Maluoy ka sa ordinaryong Pilipino. Limpyuhon nato ang atong election system, hatagan nato og kaugmaon ng atong mga kabataan, atong mga anak. Maurag yun na akong hangyo nimo. And you will go down in history as the president who saved the entire country. Yeah. Kasi, for sure makakarating yan sa kanya. Mga kababayan, ang problema talaga ng bansang ito, lahat ay nag-uugat dyan sa COMELEC na yan, sa komisyon o eleksyon, sa madayang halalan. Okay. May naalala ko, Attorney Glenn. So yung EU observers, remember? Yung mga pinapunta nila sa Pilipinas? Hindi nila pinayagan. Bigla ko, hindi nila pinayagan. Hindi nila inalaw na mag-observe, pumasok sa mga precinct. Nabasa mo yon? Ayun. Gusto ko magbigay ka ng ng assessment. Ang ano ko, Ate Claire, is, di ba mga kababayan, sinabi ko sa inyo, sinulatan ko si Ursula von der Leyen. Yes. Oo. Sinulatan ko talaga. Pag sinabi ko sa inyo mga kababayan, ginagawa ko talaga yon. Kasi kung hindi ko gagawin, wala na akong mukha ipapakita sa iyo. Ate Claire, i-send ko sa iyo yung email ko plus attachment, and ikaw na bahala kung i-post mo sa wall mo. Sige. Talaga ng sulat si Ursula von der Leyen. Ito yung German na president ng European Commission. Okay, kilala, of course, she's very familiar to me because matindi ang support nito kay Volodymyr Zelensky sa Ukraine. So, tapos sinulatan ko rin si yung chief observer ng EU election mission, observation niya. Ano siya, congressman siya sa Portugal, and then yung deputy, yung ambassador ng EU to the Philippines. Ang sinabi ko nga, nilatag ko mga kababayan ng ebidensya ng dayaan. Una, sinabi ko brutal itong aking pakikipaglaban. Ito yung forensic examination report ng bangkay ni Richard Santillan na pinatay nila dahil dito. So, pinonish ko. Tapos winarningan ko pa siya, may graphic pictures of cadaver dyan. So, it's up to you kung gusto mong tingnan. Pangalawa, sinabi ko na nag-testify ako sa Amerika, sa District of Columbia, sa Washington DC, at in fact, nag-withdraw ang Smartmatic doon sa kaso. So, nandun yung ebidensya lahat. Tapos sabi ko, naniniwala ako na gagamitin kayo
as panakiputas doon sa dayaan na hindi nyo man lang alam. Yun ang sinabi ko, hindi nyo alam, pero insidious yung paraan ng gobyerno ng Pilipinas na inimbita kayo dito without you knowing na ano pala ang ginagawa nila. So, sabi, dadayain yung eleksyon namin kasi si Lisa Marcos mandaraya yan. Ito yung affidavit ko sa kanya. So, kumpleto yon. Tas ang hiling ko sa kanila, kung pwede, payagan nyo ako na mag-present sa inyo ng ebidensya, kalap ko sa loob ng 15 taon doon sa dayaan. And then, ito particular, sabi ko, maari po ba, kung inyo akong pagbibigyan, maari po ba na imbitahin nyo ang COMELEC? Dahil gustong-gusto kong sagutin nila ang mga ebidensyang ito sa harap ninyo. Hindi man sumagot sa akin, hindi sumagot yung tatlo sa akin. Hindi sumagot. Pero, biglang, ang nanotice ko, biglang nawala sa circulation yung European Observation Mission, yung EU Observation Mission. Wala na sa news eh. Nawala sa news. Ito, bago mo ituloy yan. Ang sabi ng GMA News, no meaningful voting observation due to lack of poll center access. Okay? The European Union Election Observers Mission on Monday, that was kahapon dyan, said it was not able to meaningful observe the voting process during the 2025 Philippine elections. Okay? Because, sabi to, the EU poll observers said this is due to the decisions of the COMELEC, okay, or Commission on Election to deny the request to enter polling precincts during voting hours. Instead, they have been allowed to enter after voting. Ito, as a part of the EU methodology, tapusin ko lang to, and prior to deployment, the poll observers on March 12, the EU and the Philippine authorities signed a mutual commitment granting to the EU poll observers freedom of access at any time to all polling precincts in the canvassing centers. Now, sabi ko, hindi ko ito, medyo mahaba yung balita. Now, bakit nagkaroon ng like urgent na decision si George Garcia na hindi na i-allow itong mga EU observers? Go ahead, Attorney Glenn. One possibility is that they know that the EU Observation Mission is already aware na gagamitin baka sila. Baka sa sulat mo. Oo. Nasa isip na yan ni George na hindi naman to magsasabi si Glenn Chong pag hindi niya ginawa o hindi niya gagawin. Alam niya, kilala niya ako. Pag sinabi kong susulatan ko talaga. So, at the back of the mind, they already know na may alam na to. May alam na to. So, while hindi man nila ako sinagot, the fact na nagsulat ang EU to be given access during the voting hours, makita nila, ang ayaw nila makita ng EU na nagre-reklamo ang botante na hindi nagtugma ang resibo at ang bill palutan niya. Yun ang ayaw nilang makita. Yun ang ayaw nilang ma-observe ng election mission, ng EU election mission. So ayaw nila na may mag-testify na EU election observer. Sinabi, oo, may nakita ako doon nagreklamo na yung balutan niya hindi tumugma doon sa resibo niya. But then, I think Ursula von der Leyen acted on that request. Hindi man lang nila ako pinapunta doon at pina-present, but they are already aware na take note, merong ebidensya ng dayaan sa Pilipinas as established in the United States. At ito yung sumulat sa atin. May namatay dyan. May namatay dyan. At yung butod na wakwak sa Malacanang, mandaraya pala yan. Magbantay kayo. Okay. Nag-agree sila nung March, di ba, na magkakaroon ng observation, ito nga EU. So okay nila lahat. Then kanina, pinayagan nila. Then last minute, hindi pinayagan ni George. Ito yung sabi niya. COMELEC Chairman George Garcia earlier said that allowing foreign observers inside polling precinct would violate the Omnibus Election Code and might unduly influence voters. How come? Paano mag-impluensya yung mga... Yan ang sabi, ha? Okay. Paano mag-impluensya yung partner doon? Hindi naman na nakilala yung mga kandidato. Tama. Talaga, Ate Claire, that letter na pinadala ko, so nagplant siya ng seed of mistrust na COMELEC
sa EU observer, nagduda sila. Oh, yun ang tingin ko dyan. Nagduda ang COMELEC. I'm sure ang COMELEC ang nag-imbita sa kanila in the first place. Oh, ang COMELEC ang nag-imbita nila in the first place kasi sino naman mag-iimbita ng election observation mission kundi yung elections body, di ba? Oh. Tama. So, ba't nag-imbita sila? Tapos ayaw nila papasukin. Alam in the first place, tama ba yung sinabi niya na mag-violate ng Omnibus Election Code? In the first place, meron palang violation. Bakit mo inimbita? Putang ina ka pala, George eh. Putang ina. Sorry, Ferdinand. Alam nga naman ang Department of Tourism ang mag-iimbita. Ano bang tourism value sa eleksyon? Napakainit doon. Oh, hindi naman siguro ang National Bureau of Investigation ang nag-imbita. Ang nag-imbita ng EU Election Observation Mission ay ang COMELEC. And they backtrack. They turn their back around nang malapit na yung eleksyon. Because I think that letter nagtanim ng distrust sa COMELEC dito sa EU. Hindi na natin mapagkatiwalaan yan. Alam na nila eh. O, di ba? Yun ang nasa isip nila, hindi na natin mapagkatiwalaan yan na mag-report ng rosy picture about the elections. Kasi nasabihan na yan ni Glenn Chong na booking na tayo doon, sinulatan na niya. So ngayon, ayaw na nila. Last minute. Kasi magtataka ka eh. Mambubusisi na yan doon. Knowing that mayroon na silang information na dadayain pala yung eleksyon, gagamitin pala tayong panakip botas, yung report natin, ang gagawin ng EU, siguro may instruction na busisiin nyo, tingnan ninyo talaga kung may daya pa talaga. O yun ang ayaw ni George Garcia. O kaya, minitro niya. But I don't see any violation of the Omnibus Election Code because kung election observation mission yan, for as long as walang ginawa yan to interfere in the elections inside, nag-observe lang yan, walang violation dyan. Walang violation. Kasi natayo lang naman yan sila doon, di ba? Ganyan, titingin kung anong mga kaganapan. They will just ng notes. Kung ano nangyayari, di ba? Natakot sila na may makitang discrepancy sa voter receipt at yung sa resibo. Ayan sumaluta. So, natakot sila doon. But I think the letter did its wonders. Did its magic. Kaya pala, biglang in the 2 weeks before the elections, naging silent na yung EU mission. Before ko sinulatan, palaging nasa news yun eh. Oh, may news yun palagi eh, nababasa ko. Yeah. Sinulatan ko nung April 25. After that, wala nang news about the EU election observation mission. So ito palang nangyari. Oh. Yeah, yan yung nangyari. At saka, talagang and ako ang nakikita ko, ginawa nilang mag-invite nitong mga EU observers, European Commission, para sabihin nila George Garcia at nila Bangag na, ito, nag-invite na kami. Yun naman sinasabi na nag-invite kami ng EU Commission people, malinis yung halalan, walang mandaya kasi may witness, taga-ibang bansa eh. Di ba? Yeah. Yun yung portrayal nila, yung inaano nila sa mind, right? Ng tao. Yung plano nila. Yun yung intention nila. Naunsa mi doon kasi binuking natin na madaraya pala sila. Ayaw na nila. Yeah. So anyway, alam naman natin na mayroon talagang plus 5 million, then mayroong dagdag bawas, mayroong glitch dayaan, mayroong kapalpakan, mayroong discrepancies even before election, sinabi na natin yan. Pinagandaan natin yan. By the way, kumusta na si John Lee? Hinahanting pa rin ba siya ng mga polis? Ate Claire, gusto mong mag-arrange na ulit ako ng interview niyo. Kamu na ulit mag-interview para papusisi mo yung... Para natin siya, pero safe naman siya ngayon. Safe naman siya. Kasi binawi na nila yung show cause order, di ba? Ini-recall nila. So, that's good thing, mga duwag. Inisyuhan nga nila ng show cause order si John Lee. Tapos nga pinabulgar ko sa iyo na pinaghahanting na nila si John Lee. Tapos nung the next day, pumunta si John Lee doon, hiningi yung show cause order, ni-recall daw ng office sa Manila. Now, natakot ang mga walang hiya. In Ate Claire, May 10, si Atty. Respicio nag-live din. Then by May 11,
Chocos order na naman siya. Yun, isa pa yun. Tsaka pinatatanggal daw. May current video siya na pinatatanggal ng nakipagsabuatan daw ang COMELEC. I think, para ipatanggal yung mga videos niya. Tungkol doon sa pinag-usapan natin, 3 point something hash code, yung binulgar niya. Ang ibig lang naman niya sabihin, yung trusted build, hindi yan yung published na trusted build, hindi yan yung nandoon sa makina. It's a different build. Pinadelete daw sa Facebook, according to him. So, talagang grabe. Tinanggal nila eh. Kaya nga, babalikan ko si George. Magpa-file talaga tayo ng impeachment dyan sa hayop na yan. Gawin natin yan, mga kababayan. We're here to support Attorney Glenn Chong, lahat kayo ng mga abogado, kasi gusto namin silang managot. But syempre, hinihingi natin sa tadhana na makalimutan huminga ng mga kalaban para wala tayong kahirap-hirap. May pinost nga pala si General Rio about the elections. Okay. If you could share that would be really very, very, sige, send mo sa akin. Ay, pupuntahan ko sa account niya. Hindi ko kasi minsan nakikita yung post si General Rio dahil may nakaharang din. But I will go to his Facebook profile. Or send me the link. Mahalaga about the check ko lang ito. Scripted result in the 2025 midterm elections. Ito yung title ng kanyang scripted result in the 2025 midterm elections. Meron siyang it was posted about 7 hours ago. Okay, let's reshare that, repost that. Sige. Maybe we can invite General Rio, sa susunod para pag-usapan din yan yung tungkol diyan sa na-observe niya dahil eksperto din yan. I will talk to him and arrange an interview. Mas maganda naman kung kayo naman niya, General Rio. Para iba din kasi yung aspect ng expertise niya. Okay. Iba naman points natin eh. Iba-iba naman. Ako, General Rio, hindi naman niya tinatawag na wakwak yung bruha dyan sa Malacanang. Hindi naman niya tinatawag. Iba-iba. But anyway, brother, napaka-informative ng ating pinag-uusapan ngayon. Hindi ka nagkamali sa panawagan mo at advice mo sa ating mga kababayan. Kung meron man nagkamali, yung mga bangag na kumokontrol sa mga boto natin, nandaraya, sila lagi nagkakamali. Tayo mga OFW, lahat ng mga Pilipino ay lagi namang gustong makamit, ang katarungan at ang mga karapatan, lalo na dito sa pagboto ng gusto natin. Last beautiful words sa ating mga palangga. I think I've said already enough, mga kababayan. Kami ni Ate Claire, we have been at the forefront of this fight. Matagal na kami magkasama dito sa laban na to. I really long to see the day na we will all be freed from this evil of cheating sa election natin. Palaging ganun na lang palagi. At the end of the day, all of us will suffer. Lahat tayo ang magbabayad dito sa kalokohang ginagawa nila. Kailangan talaga natin tuldukan, magtulong-tulong tayong lahat. I think itong impeachment complaint na ipafile natin would be a very good start. It will highlight the issue of election fraud na pag-usapan natin, and sa ating mga kasundaluhan at kapulisan, you decide kung gusto nyo pa bang patuloy na ganito na lang ang eleksyon natin. Dadayain tayo harap-harapan. Saan ka makakakita ng election system na magdagdag ng 5.2 million votes, only pag na-discover, babawasan. Kung hindi na-discover, ito yung tanong ko. Kung hindi na-discover ng media, lulusot. Di ba? Lulusot. Good na na-discover ng media, hindi nila nakonsabo lahat. Binawas uli. Pero, is that worth 18.2 billion? Actually, ang eleksyon natin ngayon is about 40 billion pesos. 40 billion pesos. 40. Yeah. Elections, buti kung gagastos tayo ng 10 billion sa mano-manong eleksyon. Sa mano-manong eleksyon. Or hybrid election system. Hybrid buti, election, yeah. 10 billion. Hindi tayo abot ng 10 billion. So we are throwing good money away only to be cheated right in front of our own eyes without us knowing about it. That's the greatest insult they can hurl at us. But the power to stop them rests in our hands. So kailangan tayong magkaisa, tapusin natin tutulong